Hello, good evening. Tuloy po natin ang ating pag-aaral ng quantum mechanics under sa topic na quantum chemistry. So, may failure ang yung classical mechanics, may failure sila. So, ano ba yung mga parang, kumbaga, hindi nila naabot? Mga hindi naabot, or failure of classical mechanics. So, number one, yung sa physics, di ba? Number one, yung physics. Physics yan. Physics nung physics in year mga 1800 up to siguro mga first quarter no 19 mga ano yan 20 sabi nila ang atom yung pinaka maliit na matter, no? Atoms, yung atomo, yung elements, di ba? Where considered where the smallest constituents, no? Where the smallest, siya yung pinakamaliit, smallest constituents of matter. So alam naman natin na hindi totoo yan dahil meron kang nucleus, di ba? Hanggang proton. Hanggang electrons. So, alam natin na hindi yan nag-hold true. Okay? So, hindi pa tayo ng wait lang. Tuloy natin. Keep. Hindi pa tayo ng bagong so, pero yun yung mga pinapaniwalaan dati. Di ba? Yung pinapaniwalaan yun eh. However, alam na natin na mali yun. So, yung pangalawa, itong Newton's law, no? Applied Newton's law apply daw Newton's law ay ina-apply ito pangkalahatan eh. Universally. Ibig sabihin nito, lahat, halos lahat.
ina-applyan yung Newton's law, apply universally. So, alam naman natin na hindi naman totoo din yan. No? Na ang Newton's law. So, yung pangatlo, yung mundo, yung ginagalaw natin, yung world, is determinist daw, determinist. Deterministic. So, ang deterministic, ibig sabihin, gusto mong malaman lahat, parang kung gusto mong matutunan, so, dapat alamin mo. So, ang ibig sabihin lang nito, no randomness. No randomness. No randomness. Sorry. So, pangatlo. No? So, ngayon, tingnan natin more clearly kung ano ang ibig sabihin niya. So, ngayon, kung mapapansin natin, gaya na sinabi kanina, na yung Newton's law nga ay ginagamit yan, yung F, yung force is equal to mass times acceleration, siyempre. Diba? Ito, force yung F, yung M is mass, A is acceleration. So, pwede naman natin sabihin din na F is equal to mass, tapos breakdown natin yung acceleration. Yung acceleration is dv over time, diba? So, yan. So, halimbawa, isolve natin yung velocity as a function of time. Tapos, integrate natin to. V initial, V final. 1. Sabihin natin, 0 to 1. So, that is dv. Tapos, pwede rin nating integrate in terms of T1, T0 to T1. Tapos, i-plug in natin yung dv dito. dv is, of course, F over M times dv. Diba? So, ito yung classical physics na applying the Newton's law. Ngayon, itong ano na to, may mga assumptions to na hindi siya pupwede sa quantum. Okay? So, masasabi natin na ito ay yun na nga, talagang ano siya. So may assumption yan na kung saan dapat natin ingatan. Magdadagdag lang ako ng working ano. So dito, ang unang assumption dito is that assumptions
Ang unang assumption nila rito, yung magme-measure ka na wala kang dinidisturb, no? Measurement without disturbance. So, ibig sabihin, may mini-measure ka, i-measure mo yung speed ng sasakyan, hindi ba dapat istorbohin yung sasakyan? Okay? Ngayon, sa quantum mechanics, hindi po pwede. Kailangan mong i-measure yung atomo, kailangan mo siyang i-disturb. Diba? Yung atomo, kailangan mong lagyan ng light, i-disturb mo yung kanyang atomic structure sa magitan ng paglagay ng high intensity light. Okay? So, ang pangalawa na assumption, 3 assumptions to, no? 3 assumptions or major, 3 assumptions na ginagamit ng classical. So, ang pangalawa yung deterministic. O determinism na. At pangatlo, energy daw is continuous. Energy is continuous. So, sa quantum, hindi naman siya, hindi totoo yan sa quantum na ang energy is continuous. So, ang quantum, sabi niya, ito ay quantized nga. Kaya nga quantum quantized siya. Di ba? So, ito po yung mga assumptions nung dito kanina ng Newtonian classical mechanics, no? Ito. So, alam natin na hindi obra to sa quantum mechanics na hindi umobra. Okay? So, titingnan natin to, yung isa sa mga yung black body radiation. Ayan. So, itong mga to ay nagkakaroon ng problema talaga yung quantum ang classical sa black body diagram. Black body radiation, no? Aralin din natin to na kung ano yung failure ng classical mechanics dito. So, black body radiation. Kasi poorly described to ng classical mechanics. Ang pangalawa is yung photoelectric effect. Electric effect. So, poorly described dito. Aralin din natin to. At para makita natin yung pangatlo, electron on a subatomic particle. Karoon din talaga ng problema yung classical mechanics dito. Yung electron on the subatomic particle na.
sorry, as a subatomic particle. Atomic, no? Subatomic particle. Okay? So, particle. So, yan lang muna. Thank you.